Let's make this fleeting moment last forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. It's worth the wait, even so far away. I'm making the night. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Crystal Jane Lahutab, nagbabalita tungkol sa patakarang pananalapi. Ano nga ba ang patakarang pananalapi? Ang patakarang pananalapi ay tumutukoy sa mga patakarang pinatutupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga halimbawa nito ay pagkontrol ng pera, rate ng interes, at kondisyon ng kredito. Ano nga ba ang bahagi ng institusyon ng pananalapi sa ekonomiya? Ito ang inaasahan ng pamahalaan na mamamahala sa paglikha, pagsupply at pagsasalin ng salapi sa ating ekonomiya. Ano nga ba ang salapi? Ang salapi o tinatawag nating pera ay ginagamit natin sa pangkalakalang bagay o kaparaanan. Ito ay maaaring sa anyo ng papel, barya o sensilyo, bono, utang o kredito at iba pa. Ang halaga ng pera, kapag tumaas, ito ay tinatawag na deflation. At kapag ito naman ay bumaba, ito ay tinatawag na inflation. Ako nga pala si Carlo Obsina at ibabalita ko po sa inyo ang tungkulin ng salapi o pera. Ano nga ba ang tungkulin ng salapi o pera? Bilang sukatan ng halaga ay ang presyo ng mga produkto sa pamamagitan ng pera. Halimbawa nito ay sa 100 piso, maaaring makabili ka ng 5 kilong bigas o 1 kilong isda. Ang tatlo naman ay bilang taguan ng halaga. Maaaring itago ang pera nang hindi nagbabago ang takdang halaga nito. Halimbawa nito ay ang 100 pisong itago ngayon ay 100 piso pa rin sa susunod na taon. Ngunit, ang totoong halaga nito ay maaaring magbago dahil sa inflasyon o deflasyon. Ano nga ba ang mga katangian ng pera? Una, dapat tinatanggap ito ng lahat sa loob ng sistemang ekonomiko na may halaga ang pera. At dapat gusto nilang tanggapin ito bilang pambayad ng utang. At ang huli, dapat reasonable ang katatagan ng halaga nito. Dapat ang mabibili at ang halimbawa nito ang 100 ngayon ay mabibili rin ito bukas sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Hazel Nadwa at ibabalita ko sa inyo ang tungkol sa kasaysayan ng pera. Ano nga ba ang kasaysayan ng pera? Pera. Ang salapi o pera na kilala natin ngayon ay resulta ng mahabang proseso. Ano ang barter? Ang barter ay pagpapalitan ng produkto sa produkto na prosesong ginagawa ng mga tao noon dahil wala pang pera. Sinasabi mahirap ito kung walang standard na halaga ang produktong binabarter. Produktong pera. Ano nga ba ang produktong pera? Ito ay isang produkto na sa panahon ngayon ay popular sa lahat. Ang pera ay ginagamit di lamang pamilit sa ibang produkto, ito rin ay sukatan ng halaga ng isang produkto, kaya ito ay tinatawag na produktong pera. Standard, ang pamantayang ito. Ang bansa ay nasa ilalim ng pamantayang ito kapag ang mga salaping nasa sirkulasyon ay may katumbas at tinutubos sa ginto. Sa United States ay gumagamit ng pamantayang ito sa pagmamagitan ng gold coin standard at gold bullion standard. Pamantayang pilak. Ano nga ba ito? Ang pamantayang ito ay pinapalooban din ng silver coin standard at silver bullion standard na kung saan ang pamantayan ng halaga ng salapi ay pilak. Ako nga pala si Akil Negrido at ibabalita ko sa inyo ang tungkol sa cheque. Ano nga ba ang cheque? Nung hindi na napapalitan ng mahalagang metalang coin at perang papel, nagkaroon ng mga ibang anyo ang pera. Isa sa mga anyong ito ang cheque. Pinagkaloobang cheque ng bangko sa taong may deposito. Sa Pilipinas unang ginamit ang barya o tinawag na pinform gold bartering. Sumunod dito ang gintong bagol na pilonsito. Numismatis naman ang tawag sa mga mag-aaral at tagangmalekta ng bagol. Ano ang credit money o kredito ng pera?
Ito ang anumang uri ng instrumento ng pangungutang na tinatanggap bilang kabayaran sa mga binilang produkto at serbisyo at sa pagbabayad ng mga anumang utang. At ano naman ang tinatawag na promissory note? Isang kasulatan na nangangakong magbabayad ng utang sa tinakdang araw. Ako si Christine Jarical at ibabalita ko sa inyo ang mga pangunahing layunin ng Bangko Sentral. Ano nga ba ang mga pangunahing layunin ng Bangko Sentral? Ang Bangko Sentral ay may mga layunin. Una, ang mapanatili ang katatagan ng pananalapi ng ating bansa. Pangalawa, mapangalagaan ang internasyonal na halaga ng piso at ang palitan nito sa dayuhang salapi. Ang pangatlo ay mapanatili ang katatagan ng presyo at maitaguyod ang tunay na kita ng mga individual gayon din ang antas ng produksyon at empleyo. Na kung saan na halos lahat ng mga uri ng ating salapi ay napapalitan ng ibang disenyo, gaya ng bagong labas sa balita na naglabas na naman ang Bangko Sentral ng bagong disenyo. Mga patakaran ng Bangko Sentral upang mapatatag ang sistema ng pananalapi sa bansa. Ano nga ba ang mga patakaran ng Bangko Sentral? Ito ay upang mapatatag ang kanilang sektor, kaya naman nag-isip sila ng mga patakaran. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Mark Christopher Mendy at mag-uulat po sa inyo tungkol sa non-commodity standard. Ano nga ba ang non-commodity standard? Non-commodity standard. Ang paggawa ng pera ay magastos. Kaya naman, ang pamahalaan ay nakakaranas ng negative scenario. Sistema ng pagmumoneda. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas lang ang may kapangyarihan magmoneda at magpalabas ng money supply. Ang pagmoneda ng salaping barya ay may tiyak na sukat, timbang, at pagkametal. Ang pag-imprenta ng salaping papel ay may ginagamit na espesyal na papel mula pa sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Rianne Medi Magno. At ano nga ba ang mga gumagastos ng dolyar? Malaki rin ang epekto ng pagbabago ng piso sa mga kumikita at gumagastos ng dolyar. Para sa mga kumikita ng dolyar, tulad ng mga magluluwas at ang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, pabor ang pagbabago ng halaga ng piso. Sa palitang 48 sa isa, na ipagpapalit ang kanilang 1,000 sa 48,000 naman. Nang bumaba ang halaga ng piso sa 54 sa isang dolyar, na ipagpapalit na nila ang kanilang 1,000 dolyar sa 54,000. Ano nga ba ang pagtaas ng presyo? Karaniwan ang kaakibat ng pagbabago ng halaga ng piso ay ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang halimbawa nito ay ang kapag bumaba ang halaga ng piso, tiyak na tumataas naman ang presyo ng mga produktong langis dahil inaangkat ng Pilipinas ang halos lahat ng langis na ginagamit dito. Kaya dahil dito, maraming pamilya ang lubhang nahihirapan sa panahon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa kanilang pinansyal. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Liz Marie Eslaso at ipagpapatuloy ko ang iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng pera. Ano nga ba ang ginto, pilak at tanso? Ginto at pilak ang unang coin dahil sa ganda, tibay, halaga at pagiging bihira. Sa paglipas ng panahon, ginamit na rin ang tanso bilang pera. Ginto ang coin na may mataas na halaga, samantalang ang pilak at tanso naman ang may mababang halaga. Ano nga ba ang perang papel? Sa gitnang silangan, madalas na nag-i-issue ng resibo ang goldsmith bilang garantiya sa coin. Di nagtagal, ginamit na rin pambayad ng mga resibong ito. Dito nagsimula ang paggamit ng perang papel. Banco de Brazil, sa Brazil ang unang nag-issue ng perang papel, na mula sa Banco Note 1810. Sa paglabas ng perang papel, nilimitahan na lamang ang halaga ng mga coins at ginamit na lang ito bilang isang panukli.
Ano nga ba ang commodity money? Ngayong hapon na to, magtatanong tayo kung ano ang nalalaman nila tungkol sa commodity money. Ay, magandang hapon po, kuya. Pwede po bang magtanong? Opo. Ano po bang nalalaman ninyo tungkol sa commodity money? Ito yung instrumento ng palitan. Pwede po ba kayo magbigay ng halimbawa kung ano? Tulad ng bigas, mais, damit, kwintas, parcelas, mga ganun. Maraming salamat po, kuya. At ito po ang ibig sabihin ng commodity money. Magandang araw muli sa inyo, mga manonood. Andito po tayo sa bahay ni Miss Castillo, isang historian. Ibabahagi niya po sa atin kung ano ang nalalaman niya tungkol sa isa sa mga unang papel na tinatawag na Mickey Mouse Money ng Japan. Good afternoon, Miss Castillo. Good afternoon din. Maraming salamat po pala kasi pinangungunakan niyo po ang naikapanayan po namin kayo. Ano po ba ang nalalaman niyo tungkol sa Mickey Mouse Money? Ay, ang pagkakaalam ko dyan sa Mickey Mouse Money, noong World War II sa Pilipinas, nung sinakop tayo ng mga Hapones, nagkaroon tayo ng fiat currency. Ito ang Japanese money and Philippine money na pinaghalo. At noong puppet state na pinamumunuan ni Jose P. Laurel, ang Mickey Mouse Money, ito ay parang plain money lamang ngayon sa ating Pilipinas na hindi nila pinapahalagahan. At nung kinalauna na, naging isang mahalagang pera na sa nila, naging isang fiat money siya. Kaya naging isa siyang unang perang papel. Ngayon po, alam na po natin kung ano isa sa mga unang perang papel. Maraming salamat po, Miss Castillo. Welcome. At ngayon, meron na po tayong dagdag kaalaman tungkol sa unang perang papel. Ako nga pala si Carlo Ogsina at ibabalita ko po! I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. You're on a different road. I'm in the It's been quite a while. You really kept me. Mm-hmm.